so many sinners in this consecrated ground. Thy rod and thy staff. That'll work. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang part 4 ng superhero, fantasy action film na tinatawag na Hellboy, The Crooked Man. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsimula ang lahat noong 1959. Sakay si Hellboy sa isang mabilis na tren. Lumabas siya ng kotse para manigarilyo pero may napansin siyang kakaiba. Sigurado siyang may narinig siyang bagay kaya lumingon siya sa kanyang kasama na si Bobby Joe at tinanong kung narinig din niya iyon, pero shrug lang ang sagot niya. May isa pang ahente na nakangisi ang ngumiti at tinutokso siya, sinasabi na akala niya si Big Red ay takot sa kahit ano. Hindi nag-react si Hellboy, pinaalala lang sa kanila na nandito siya para siguraduhing ligtas at maayos ang laman ng kahon sa mahigit 600 milya papuntang Fairfield. Bumalik sa loob ng kotse, umupo si Hellboy sa kahon. Nabuo ang kanyang curiosity at hindi nakatiis ang ahente na itanong kung ano ang laman nito. Malinaw na sinabi ni Joe na ito ay isang Firewise, ang pinakamapanganib na gagamba sa buong mundo, mahigpit na nakakandado sa loob. Sinasabing ang maliit na nilalang na ito ay may demonic na espiritu at konektado sa libu-libong hindi maipaliwanag na pangyayari. Kahit na parang nakakabaliw pakinggan, iginiit ni Joe na mas mauunawaan nila ang insekto sa mas kontroladong kapaligiran, para hindi na ito makapagdulot ng gulo. Biglang narinig ni Hellboy ang parehong ingay, at sa isang iglap, nabasag ang kahon. Nakawala ang gagamba, walang awa nitong inatake at kinuha ang ulo ng ahente. Naging panik si Joe at tumakbo palayo, binibigyan si Hellboy ng espasyo para harapin ang nilalang. Pero dahil sa matinding pagkilos sa loob ng kotse, umalog ito ng delikado at muntik na itinapon si Joe palabas. Nahuli siya ni Hellboy sa tamang oras, kinuha ang kanyang sandata at tinutukan ang gagamba. Gayunpaman, nagderail ang kotse at bumagsak sa kalapit na gubat. Pagkatapos ng aksidente, nakabangon sina Hellboy at Joe. Nagsimula siyang maghanap ng insekto sa mga puno, pero inatake siya ng gagamba. Sinubukan niyang tumakas at kahit na naitabon ito sa isang puno, lumaban pa rin ang gagamba. Mula sa distansya, tinawag ni Joe ang lokasyon nito, at saka nagsimulang lumiit ang kakaibang nilalang. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon para hulihin ito, pero nakatakas ang gagamba sa isang vent na patungo sa gubat. Naalala ni Joe na nasa Appalachian sila, kung saan hindi bihira ang ganitong klase ng tunnel. Napagtanto nilang nawala ang kargamento at kailangan nilang bumuo ng bagong plano. Pero pagod at talo si Joe, nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang research subject. Si Hellboy naman ay nakaramdam ng isang madilim at masamang bagay sa mga paligid na burol, parang nakatayo sila sa gitna ng kasamaan. Naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa Crooked Man, at sigurado siyang iyon ang naririnig niya buong oras. Iminungkahi ni Joe na maghanap sila ng telepono. Pareho silang nagtungo sa isang kalapit na bahay. Nag-aalala si Hellboy na baka matakot ang mga nakatira roon, pero may nakakita sa kanya na bata at inisip na siya ang demonyo na muling bumalik sa buhay. Gayunpaman, nakilala siya ng babae sa bahay bilang isang ahente ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Joe na nagkaroon sila ng aksidente at tinanong kung may telepono sila, pero sinabi ng babae na wala, sa kabila ng tindi ng sitwasyon. Inanyayahan sila ng babae sa kanyang simpleng tahanan. Sa loob, nakita ni na Hellboy at Joe ang isang bata na nakahiga sa sahig na mataas ang lagnat. Iminungkahi ni Hellboy na dalhin ang bata sa doktor, ngunit ipinaliwanag ng babae na hindi karaniwang sakit ang dinaranas ng bata. Sayon ito ng isa sa mga lokal na mangkukulam, partikular si Corner Fisher, isang kilala at kinatatakutang tao sa lugar. Nang sumunod, dumating si Tom Farrell sa bahay. Sa matatag na tinig, ikinwento niya na ang bata ay nagtatapon ng bato sa bahay ni Cora, na nagalit dito, at bilang parusa, isinumpa niya ang bata.
Upang patunayan ang kanyang kwento, ipinakita ni Tom ang isang witch ball na nakita niya sa malapit, isang madilim at makapangyarihang bagay na kaugnay ng pinaka-nakakatakot na spells. Habang umaalis mula sa bahay ni Cora, inalok ni Tom na tulungan silang hanapin si Cora. Ipinaliwanag niya na bago maging mangkukulam si Cora, kaibigan pa niya ito. Binigyan din niya sila ng payo kung paano pansamantalang kontrolin ang kondisyon ng bata, ngunit binalaan na upang ganap na palayain siya, kailangan nilang hanapin ang tamang spell. Plano ni Tom na bisitahin ang kanyang ina bago magpatuloy, ngunit nakatanggap siya ng malungkot na balita na namatay na ang kanyang mga magulang. Sa balitang ito, lumisan si Tom sandali. Lumapit si Joe sa kanya at tinanong kung maaaring malaman ni Cora, dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa supernatural, ang tungkol sa mga nilalang tulad ng gagambang nakatakas. Nagtanong din siya kung pwede silang sumama sa paghahanap sa mangkukulam. Bagamat nag-aatubili si Hellboy at sa isang sandali ng frustrasyon ay nagbanta na itulak si Joe mula sa kanyang posisyon kung patuloy ang panghihikayat, nagawa niyang kumbansihin si Hellboy at nagsimula silang maglakbay para sa kasagutan. Sa unang bahagi, sa isang lumang payak na kubo, kausap ng isang matandang babae ang isang uwak na tila higit pa sa isang ibon. Sa mabagsik na huni nito, tinanong nito kung paano gumawa ng sariling witch ball. Nakinig ang matanda ng mabuti at ipinaliwanag ng detalyado na upang malikha ito, kailangan pakuluan ang iba't ibang parte ng hayop sa isang palayok, mula sa pantog ng itim na pusa hanggang sa maliliit na suso ng suso at kasama ang buhok ng tao, upang makuha ang makapangyarihang halo. Samantala, sinubukan ni Tom makipag-usap kay Hellboy. Sa seryosong tono, nilinaw ng demonyo na sa kabila ng hitsura niya, hindi siya aktwal na demonyo, isang mahalagang pagkakaiba para sa kanya. Sa wakas, dumating sila sa bahay ni Cora, ngunit hindi sumasagot ang mangkukulam. Pumasok sila at natagpuan itong bakante. Ibinunyag ni Tom na higit pa sa kaibigan sila ni Cora noon, na nagdagdag ng emosyonal na dimensyon sa kanilang misyon. Habang ini-explore ang bahay, natagpuan nila ang mga patay na hayop bilang ebidensya ng madilim na ritual. Nang masusing suriin, natuklasan nila ang isang daanan papunta sa basement na puno ng witch balls. Samantala, umakyat si Joe sa ikalawang palapag at nakita ang tila bangkay, ngunit natanto niyang wala itong laman, ang balat lamang ni Cora. Siguro nasa labas ang mangkukulam at kailangan nilang bumalik para kunin ang katawan nito. Habang naghihintay, ibinahagi ni Hellboy ang sarili niyang kwento. Inamin niya na mangkukulam din ang kanyang ina, ngunit hindi siya nagpakita ng interes na makilala ito. Ikinwento naman ni Tom ang isang madilim na yugto sa kanyang buhay. 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng malapit na engkwentro sa Diablo mismo. Nahulog siya sa isang babae na si Effie, na pinili niya kaysa kay Cora. Sinubukan ni Effie siyang akitin sa madilim na sining, ngunit tumanggi siya. Isang araw, habang naglilinis ng buto ng pusa sa isang ilog, nakatagpo siya ng nakakatakot na nilalang, ang Crooked Man. Ayon kay Tom, dating tao ito at lumaban sa magkabilang panig noong Civil War, nakalikom ng malaking kayamanan sa kapinsalaan ng iba. Ngunit ang kanyang kasakiman ang naghatol sa kanya, ipinataw ang parusa, at naging isang taga-kolekta ng kaluluwa para sa Diablo, na nakatakdang mangalap ng kaluluwa kapalit ng isang barya, may pangakong balang araw ay maibabalik ang kanyang kayamanan. Sinabi ni Tom na ang nakakatakot na engkwentrong ito ang nagtulak sa kanya na iwan si Effie at sumali sa army, isang desperadong pagtatangka na libangin ang sarili at kumbansing maaari pa rin siyang maging mabuting tao. Pinanatili niya ang bone charm mula kay Effie, na nagbibigay proteksyon sa kanya kahit na maaaring makapinsala sa iba. Sa isang sandali, narinig nila ang isang ingay at nagulat nang makita ang isang rakon na pumasok sa bahay. Ang maliit na hayop ay pumasok sa walang laman na balat ni Cora, na ibalik agad ang katawan at diwa ng mangkukulam. Biglang nagising si Cora, nagpakawala ng nakakatakot na sigaw. Instinktibong naramdaman ni Hellboy na kailangan niyang tapusin ito, ngunit hinarang siya ni Joe. Nagdesisyon silang bumaba habang si Tom ay nanatili para pakalmayan ang nagagalit na mangkukulam. Ipinakita ni Cora ang kaunting pagsisisi sa pagposes ng bata. Sa pag-uusap kay Tom, ibinahagi niya na dati siyang may pamilya, ngunit patay na ang asawa at mga anak. Nagpakita ng malasakit si Tom at sinabi na magpahinga siya, ngunit kitang-kita ang kaba ni Cora. Sigurado siyang may nagmamasid sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, pinalala ang takot ni Cora. Nasa alerto si Hellboy at lumabas upang tingnan kung saan nakatagpo sila ng babaeng natatakpan ng dugo na dahan-daang lumalapit. Nakilala nila si Effie, na sa kakaibang masayahing paraan ay nagpakita ng kasiyahan sa pagkakita ng bagong mukha sa lugar.
Agad siyang nakilala ni Tom at namangha na hindi siya tumanda kahit isang araw mula noong huli niyang pagkakita dito. Nagtataka si Hellboy at biro niya na ang tanging paraan para malaman ang edad ni Effie ay putulin ang kanyang mga binti. Hindi komportable si Tom at binalaan siya na batid ni Effie kung sino ang hinahanap niya. Ngumiti pa rin si Effie at idinagdag na ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pagpapahirap kay Cora, at pinaalalahanan din silang may hindi pa natatapos na gawain sa Crooked Man. Pagod na sa mga pang-uudyok ni Effie, nawala ang pasensya ni Hellboy at binalaan siya na kung gusto ng Crooked Man ang mga kaluluwang ito, kailangan muna siyang daanan sa kanya. Sa nakatutuwang tono, ibinunyag ni Effie kay Tom na labis siyang nabagot sa kanyang pagkawala at para sa libangan, binago niya ang ama ni Tom bilang kabayo na sinasakyan niya mula noong umalis ito. Sa revelasyong iyon, lumutang siya palabas, iniwan ang eksena. Ang hayop na dati ay balisa, biglang kumilos ng marahas hanggang sa bumagsak sa lupa. Agad na nilapitan ni Tom upang alisin ang tali at sa takot, natuklasan ang katawan at mukha ng kanyang ama. Mahina at disfigured, namatay ang lalaki sa mga bisig ng anak, na nag-iwan kay Tom na wasak ang damdamin. Ang pangyayaring ito ang nagbunsod ng malalim na pagnanais ni Tom na harapin ang Crooked Man. Habang tumitindi ang tensyon, tinuklo si Cora ng insekto sa binti na agad siyang nawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, ang ibang mga tauhan ay nahulog sa malalim na pagtulog. Si Hellboy, gayunpaman, ay nanatiling alerto upang takpan si Joe habang siya ay natutulog. Pinagpapasahan siya ng nakakabahalang mga panaginip tungkol sa isang babaeng sinusunog sa stake, ang kanyang ina na si Sarah, isang mangkukulam. Sa susunod na araw, naghahanda ang grupo na ipagpatuloy ang paghahanap sa Crooked Man. Sabik si Hellboy na tumulong, inaalok niya ang suporta kay Tom, ngunit tumanggi si Tom, malinaw na ang pagdadala ng katawan ng ama niya ay isang painang kailangang dalhin mag-isa. Habang nagpapatuloy, sinamantala ni Joe ang pagkakataon at tinanong kung ano ang nagtutulak kay Cora sa pagsusulat ng kanyang mga spell. Nakapasan pa rin ang kanyang mga problema, ipinaliwanag ni Cora na ilang taon na ang nakalipas, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo, na nagbunsod ng pagpapahirap, mula sa Crooked Man at kay Effie. Ipinaliwanag ni Cora na upang makapagsulat at makapaglabas ng spell, kailangan tumutok sa isang malalim na malungkot na alaala dahil pinapalakas nito ang kapangyarihan ng mahika. Hindi direktang inamin ni Joe na sinusubukan niyang mag-practice ng mahika sa sarili, kaya seryosong binalaan siya ng mangkukulam na maging maingat dahil maaaring magdulot ito ng sakuna. Habang nagpapatuloy, pansamantala silang na-distract at napansin ni Tom na nawala si Cora. Sa panik, nagsimula silang maghanap hanggang sa matagpuan siya ni Hellboy na lumulutang sa gitna ng makakapal na gubat. Sa takot, pinanood nila habang ang isang ahas ay umaakyat sa binti ni Cora, pumasok sa kanyang bibig, at paulit-ulit na ginawa ito hanggang sa tumuklo sa kanyang leeg. Walang pag-aatubili, nakialam si Hellboy at inalis ang reptile mula kay Cora, ngunit inatake siya ng ahas ng marahas. Matapos ang pakikipaglaban, nagawa niyang tamaan ang hayop at sa sandaling iyon, nagising si Cora mula sa kanyang trance at umatake kay Hellboy. Sa kabila ng kalituhan, naitulak niya ito palayo at pinatay ang ahas, ngunit nahulog siyang walang malay at nakaranas ng panaginip kung saan akala niya'y patay na siya. Nakita niya si Cora na pumapasok sa isang simbahan. Sinabi ng mangkukulam na ang babaeng lumulutang sa harap nila ay ang kanyang ina na si Sarah. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang malaking uwak at sinabi kay Hellboy na sa ganap na pagsuko kay Diablo, nakatanggap si Sarah ng isang anak mula sa isang bumagsak na anghel na nakatakdang magdala ng kaguluhan at pagkawasak. Ang anak na iyon ay ang ating pangunahing tauhan. Nang magising si Hellboy, pakiramdam niya ay disoriented. Iminungkahi ni Joe na dahan-dahan siyang kumilos. Sa parehong sandali, napagtanto ni Tom na pumanaw na si Cora, na naglaho sa lupa sa harap niya. Ang pagkawala na ito ay pumuno kay Tom ng matinding panghihinayang sa mga pagkakamali sa kanyang buhay, at ngayon nauunawaan niya na ang mga mahal niya ay nagbabayad ng kapalit. Nagpatuloy ang grupo hanggang sa makarating sa sementeryo, kung saan plano ni Tom na ilibing ang kanyang ama. Pumasok siya sa simbahan upang kausapin si Reverend Watts, na sa kabila ng pagkabulag, nakilala ang boses ni Tom Farrell. Ipinaliwanag ni Tom na isang babae ang nagbanggit ng kanyang pagdating, ngunit nang ituro niya kung saan dapat naroon ang babae, natagpuan lamang niya ang walang lamang upuan. Napagtanto ni Tom na ang boses na narinig ng Reverend ay si Cora. Sinabi niya na dumating siya upang ilibing ang ama sa isang karampatang lugar at ipinaliwanag ang kanyang intensyon na harapin ang Crooked Man.
Maraming mangkukulam ang lumitaw sa paligid nila. Umupo si Corey sa tabi ni Tom, na sa sobrang guilt ay murmur na handa siyang isakripisyo ang sariling katawan upang maiwasan ang higit pang pagkamatay. Pinawi ni Joe ang kanyang alalahanin, pinaalala na karamihan ng mga pagkakamali ni Tom ay nangyari noong siya ay bata pa at oras na upang makita ang sarili sa ibang pananaw. Pumagitna ang Reverend at nagbabala na kung gusto nilang harapin ang Crooked Man, kailangan nilang gawin ito sa araw dahil mas makapangyarihan ito sa gabi. Tinatasan ni Hellboy ang sitwasyon at alam na may ilang oras pa ng liwanag ng araw. Ngunit biglang lumubog ang araw at tumawa ng mapait ang pari sa kanilang pag-aalinlangan. Naramdaman nila ang presensya ng maraming mangkukulam na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nagsimulang manalangin ng Tame Time ang matanda, habang si Joe ay bumubulong ng mga salita na parang incantation na pinapatigil ang kanyang salamin sa panginginig. Pumagitna ang Reverend at sinabi kay Hellboy na pinaghihinalaan niyang wala siyang pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi itinanggi ni Hellboy, at mahinahong sumagot na mas gusto lamang niyang maging handa gamit ang sandata. Biglang hinawakan siya ng kamay ng ama ni Tom, na nagulat siya at inisip na bumalik na sa buhay ang kanyang ama. Ngunit lumalabas na si Effie pala ang sumusubok makipag-ugnayan mula sa labas. Binalaan niya si Tom na mamamatay ang lahat sa simbahan dahil sa kanyang ginawa. Hindi na mamalayan ng kanyang mga kasama. Lumabas si Tom upang saksihan ang debosyon ng mangkukulam sa nalalapit na pagdating ng Crooked Man. Dahan-daang lumalapit ang nilalang, may kakaibang galaw at baluktot na hakbang, ipinapakita ang nakakatakot nitong nabubulok ng ngipin. Sa tinig na puno ng galit, tinanong nito si Tom kung bumalik ba siya upang makita ito, dahil oras na para kunin ang parehong Lucky Bone na hawak ni Tom at ang kanyang kaluluwa. Tumanggaw si Tom at pumayag na isuko ito kapalit na hindi saktan ng Crooked Man ang sinuman sa simbahan. Ngunit bago siya makapagbigay, hamarang si Hellboy, pinaalalahanan si Tom na sa kabila ng desperasyon ng Crooked Man, wala siyang intensyon sumuko. Sinabi ni Hellboy kay Tom na bumalik sa simbahan at harapin ang Crooked Man, tiniyak na hindi siya natatakot. Nilinaw niya sa Crooked Man na umalis at dalhin ang lahat ng mangkukulam, ngunit hindi natakot ang Crooked Man at ipinakita na nakikilala niya si Hellboy. Sinimulan niyang insultuhan ang alaala ng ina ni Hellboy, isang taong hindi niya kilala. Sa wakas, nagalok ang Crooked Man na iligtas si Sarah, ina ni Hellboy, kapalit ng kaluluwa ni Hellboy at ni Tom. Nagbanta at tumira si Hellboy sa Crooked Man, ngunit nakaligtas ang nilalang at ginamit ang kapangyarihan nito para itaas ang mga bar ng simbahan, na tumusok kay Hellboy. Desperado, dali-daling tumulong si Joe at nailipat si Hellboy pabalik sa simbahan. Samantala, sinimulan ni Effie na pahirapan si Tom, at sinubukan ng Crooked Man na kumbansihin ang pari na isauli si Tom kapalit ng malaking halaga ng pera. Maingat, inalis ni Joe ang mga bar sa dibdib ni Hellboy. Hindi nagpatalo ang Crooked Man at nag-alok sa pari ng mas nakakaakit na bagay. Labis na napanghinaan ng loob ang matanda, at nagtanong sa Diyos kung bakit siya pinapahirapan. Nangako ang Crooked Man na maibabalik ang kanyang paningin at pansamantalang bumalik ang kabataan ng pari. Ngunit tumanggi ang pari at nagsimulang manalangin ng Tame Time. Napansin ng maraming patay sa simbahan, nagpasya ang Crooked Man na palayain ang mga ito mula sa kanilang mga libingan. Hindi sila makapasok sa bahay ng Diyos. Samantala, bumangon si Hellboy, determinado na harapin ang Crooked Man, ngunit sinubukang pigilan siya ni Joe dahil malubha ang kanyang mga sugat. Biglang narinig ng lahat sa simbahan ang mga sigaw, huminto bago wasakin ng kabaong ang pinto ng chapel. Mula sa kabaong, lumitaw ang isang babaeng grotesque, pamwesto sa harap ng pari at balak halikan siya. Ngunit iminungkahi ni Hellboy na mas mainam halikan ang sahig. Hindi sumusuko ang Crooked Man at muling itinaas ang mga patay mula sa libingan. Nagsimulang barilin ni Hellboy ang mga zombie upang hindi sila makalapit. Samantala, na-distract ang mga mangkukulam sa kanilang sariling madilim na sayaw at papuri, hindi nila napansin ang kaguluhan sa loob. Sa kalituhan, bumangon ang ama ni Tom upang atakihin siya. Bagamat sinubukan ni Hellboy patayin siya, pumasok si Joe at hindi nila namalayan na nakapasok na ang iba pang patay sa simbahan. Matindi ang labanan ni Big Red laban sa lahat ng undead. Malungkot na pinatay ni Tom ang sariling ama. Samantala, ang pari, labis na nabigla, ay nanalangin sa Diyos na ibalik ang kanyang paningin. Hiniling niya kay Tom na ibigay ang catbone. Sa simula, nag-aatubili si Tom, ngunit pinaniwala ng pari na gamitin ito bilang sandata,
ipinaliwanag na naglalaman ang buto ng Christian magic. Inilapat ng pari ang krus sa pala at ibinigay ito kay Hellboy, na agad na pinuksa ang mga zombie. Gamit ang parehong pala, lumabas si Hellboy sa simbahan at tinamaan ang Crooked Man, natakot at umatras. Bumalik sa normal ang liwanag ng araw, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang kaaway na ngayon ay naging ibon at lumipad sa kanyang taguan. Sa puntong ito, iminungkahi ni Joe na bumalik sila sa daan na pinagmulan nila dahil sa panganib, ngunit naniniwala si Hellboy na tamang pagkakataon ito para samantalahin ang kahinaan ng Crooked Man at tapusin ang kanilang misyon. Inutusan niya si Joe na bumaba sa burol at maghanap ng telepono, ngunit sa huli, nagdesisyon siyang manatili kasama ang pari, binabantayan ang pala. Tom at Hellboy ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa bahay ng Crooked Man. Habang naglalakad, ikinwento ni Tom kung paanong maraming taon na ang nakalipas, isang malakas na bagyo ang nagwasak ng maraming puno na hindi na muling tumubo. Samantala, si Joe na nasa simbahan pa rin, naalala ang nabanggit ni Hellboy tungkol sa pakiramdam ng latent evil sa malawak na kagubatan sa paligid nila. Sinabi niya sa pari na minsang ituro ni Tom na parang buhay ang mga burol dahil sa maraming ventilation tunnel, na parang bumubuo ng sirkulasyon, at iminungkahi na sirain ang mga mina dahil maaaring ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Crooked Man. Ngunit wala silang explosives, kaya nagdesisyon si Joe na gamitin ang limitadong mahika na alam niya. Samantala, dumating sina Hellboy at Tom sa bahay ng Crooked Man. Nag-usisa si Joe kung bakit isa sa mga entrance ng mina ay nasa simbahan, at sinabi ng pari na maaari itong makita bilang koneksyon sa pagitan ng impyerno at mundo. Humiling siya na harangan ang entrance at sasamahan niya ang pari sa mga mina dala ang pala. Naglakbay sina Tom at Hellboy sa mga koridor ng bahay, napansin ang mga nakakatakot na larawan, kabilang ang isang larawan ng ahas na lumabas mula sa katawan ni Cora. Nakakita rin sila ng 12-dosenang manika. Nang sapalin ni Hellboy ang isang pader, narinig nila ang iyak ng isang sanggol na umalangaw-ngaw sa buong bahay. Inihanda ni Hellboy na siyasatin ang pinagmulan ng iyak, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, biglang huminto ang iyak. Natagpuan nila ang isang mesa na may pinakamaluhong putahe, ngunit bulok na ang lahat ng pagkain. Takpan ni Hellboy ang isa sa mga plato na puno ng uod. Nagpakita si Tom ng nakakatakot na ngiti, ngunit nang tumingin si Hellboy, nawala ito at muling lumitaw sa ibang lugar. Bumaba si Joe at ang pari sa mga mina. Biglang nagsimulang kumislap ng matindi ang krus sa pala, senyales na may paparating. Nagulat sila sa paglabas ng libu-libong uwak at napagpasyahan nilang pinakamainam na tumakas. Ngunit nanatili ang pari upang bigyan si Joe ng pagkakataong makalabas, ngunit agad siyang inangat at sinakop ng Crooked Man. Pinilas ng mga uwak ang kanyang mga mata at pumasok ang kaaway sa kanyang katawan. Samantala, pumasok si Hellboy sa isang pinto at natagpuan ang sarili na naliligiran ng malawak na kadiliman. Liwanag lamang ang nagmumula sa mga apoy na pumapalibot sa kanyang ina. Nagpatuloy si Tom sa paglalakad sa loob ng bahay hanggang sa harapin siya ni Effie, na sinubukang lumapit at alalahanin ang matinding halik na kanilang pinagsaluhan noon. Sa hindi inaasahang kilos, ginamit ni Tom ang catbone upang saktan siya. Tumanggi si Effie at sa huli ay tumakas sa bintana. Samantala, narating ni Hellboy ang kanyang ina at iniligtas siya mula sa apoy ng Diablo. Inamin ni Sarah sa kanya na palaging alam niya ang bigat ng kanyang kaluluwa. Bilang tugon, malinaw na sinabi ng kanyang anak na wala siyang malasakit sa kanya at hindi siya nagmamalasakit sa kanyang ina. Binalaan niya na kung nasa kanya ang kapangyarihan, hahayaan niyang masunog siya sa apoy. Habang unti-unting nawawala si Sarah sa mga bisig ni Hellboy, bumulong siya sa kanyang huling hininga na ang mga mangkukulam na tulad niya ay magpapatuloy sa pagkasunog magpakailanman bago tuluyang mawala sa apoy na nagpapahirap sa kanya. Bumalik tayo kay Joe, na sinusubukang makatakas mula sa mga mina nang makatagpo niya ang maliit na gagamba na nawala kanina. Nanalangin si Sarah sa kanyang anak na wakasan ang kanyang buhay upang mailigtas siya, ngunit tumanggi siya, hindi lamang dahil kinamumuhian niya ito kundi pati na rin ang sarili niya. Nagsimulang manalangin si Joe, iniisip ang araw na pumanaw ang kanyang ama, nakatuon sa puting kwarto sa ospital kung saan siya umalis sa mundong ito. Sa paggawa nito, nagawa niyang tuluyang talunin ang mapanganib na gagamba na sinasabing demonyo. Samantala, mas pinili ni Hellboy na wakasan ang kanyang sariling buhay kaysa barilin ang babaeng kinamumuhian niya, ngunit muling natagpuan ang sarili na napapaligiran ng mga pader ng bahay at nakatagpo si Tom. Inamin niya na nahulog siya sa bitag na itinakda ng Crooked Man na layuning pilitin siyang kitilin ang sariling buhay. Sa parehong oras, napansin ni Joe ang maliit na insekto sa sahig at nahuli ito sa isang basong garapon bago tumakbo palabas.
Bumaba si Hellboy sa hagdan kasama si Tom at agad na naramdaman ang mabahong amoy ng kamatayan. Sinabi niya kay Tom na maghintay habang iniimbestigahan niya, at natuklasan ang Crooked Man na kinakain ang isang bagay. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon at pinaputok siya ng maraming beses, ngunit nakaiwas ang kontrabida sa bawat bala. Sa sandaling iyon, nahulog si Joe sa isang pit ng tubig na nagpapatay sa kanyang parol, ngunit nagliwanag ang daan at ginabayan siya patungo sa hagdan. Narinig ni Tom ang kakaibang ingay sa bahay at pinanood si Hellboy na winawasak ang pader habang nakikipaglaban sa isang invisible na puwersa na pinapadikit siya sa mga pader. Sinamantala ng Crooked Man ang kanyang kahinaan upang magsuka ng mga bulate sa kanyang mukha, na nagsimulang kainin siya. Ngunit nakialam si Tom at sa sandaling iyon, itinapon ang isang witch ball sa bibig ng matanda na nagdulot ng pag-ubo. Sinamantala ni Hellboy ang pagkakataon, itinulak pababa ang Crooked Man sa hagdan, nawalan ng daan-daang barya na naipon sa loob ng maraming taon. Sa huling lakas, tumawa ang Crooked Man at tiniyak na lahat ay mapupunta sa parehong impyerno kung saan hindi titigil ang kanilang pagdurusa. Sa huli, pinaputok ni Hellboy ang ulo ng Crooked Man, na bumagsak at lumabas ang libu-libong barya habang nasipsip ang kanyang kaluluwa. Sinabi niya na ang pagnanasa ng Crooked Man sa catbone ni Tom ay walang tunay na kapangyarihan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob ni Tom, at iyon ang kinatatakutan ng Crooked Man. Biglang narinig nila ang isang ingay at natagpuan si Effie na nagtatago sa mga puno. Walang kasama ang kanyang boss, napakahina niya at inalagaan siya ni Tom. Papalapit na sila sa simbahan nang marinig ni Hellboy ang boses sa hangin na nagbababala tungkol sa kaligtasan ng kanyang kasama. Natagpuan niya si Joe na walang malay sa lupa at natukoy na nakapasok siya sa mga tunnel. Ipinakita niya na nakuha niya ang gagamba at sinabi na hindi siya nag-iisa dahil sinamahan siya ng uwak, ngunit namatay ito roon. Nagsimula silang maglakbay pabalik, si Joe ay sabik na idokumento ang lahat ng nangyari. Optimistiko si Hellboy sa hinaharap. Patay na ang Crooked Man, ang kapangyarihan ng mga mangkukulam ay bumaba, at mananatili si Tom upang protektahan ang lugar. Nakakita sila ng telepono at nakipag-ugnayan sa ahensya, na dinala sila sa pamamagitan ng helicopter, iniwan ang traumatikong karanasan. Sa wakas, nakita natin na ginawa ni Tom na kabayo si Effie, at nag-iwan ng babala sa kanyang katawan. Beware, I'm a witch. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rafi Desen, Chris Silva del Rosario, Ezekiel, Jesse Delian, Eco Pasquibos from Butuan City, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, John G. Joseph Lee from Calamba Laguna, Princess Estel, Ryzen Atiliero from Manila Tondo, at Tres Baguitos 203 Underground from Pateros. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.